Hello everyone! So for today's video, magtatagalog po ako ngayon kasi may nag-request na magtagalog daw ako para daw maintindihan nila. So yan po, in-explain po ng instructor na yung intersection na yan, yung makikita mo ay walang traffic signs. Walang traffic lights, walang signs at kung ano-ano, wala lahat. So pwede mong gawin dyan lahat. O, ito mga paborito ng mga kamote. So pwede kang mag-right turn, pwede kang mag-left turn, pwede kang lumipat dyan sa kabila, at pwede ka ring mag-U-turn. Dapat pa rin tayo mag-ingat kahit pwede natin magawa dyan lahat kasi it's a very prone accident area kasi nga walang traffic signs. So, kapag yung pwesto mo ay nasa kanan na lane, kapag lilipat ka dyan sa kabila, dapat ka ring nasa kanan na lane. Ifa-follow mo lang yung linya mo. At kapag nasa left lane ka din, yung pwesto mo sa sakyan mo, at pumunta ka dyan sa kabila, dapat ka rin mag-follow sa lane mo na left. Kasi, wag magnakaw ng linya. O, diba? At mag-U-turn ka din, dapat nasa left lane ka. At mag-right turn ka din, dapat yung sa sakyan mo, yung pwesto mo is nasa right lane. O, diba? Ang hirap magtagalog. Dapat ka rin mag-look to the left and look to the right kapag maglipat ng linya. So, you have to slowly change lane. So, diba? Nagdasal na ko dyan kasi sabi ni Kuya, ngayon, isasabak na kita sa matinding traffic dito sa Cebu. O, diba? Grabe juga traffic ang Cebu. Sabi niya, pupunta tayo ng SRP. Oh my God! Kinakabahan ako ng matindi dyan. Hindi lang talaga halata sa mukha ko dyan na kinakabahan ako kasi ganyan na talagang mukha ko. Kahit makabahan pa yan or hindi, yan na talagang mukha ko. Tapos, na minus points na din kasi hindi nag-seat belt. O, diba? Sabi ni Kuya, 7.5 daw bayad dyan sa LTO. Pag madakip. Ano ba yung tawag madakip? Ang hirap naman kasi magtagalog, Ginoo ko Lord. Pero grabe na talaga yung kaba ko dyan. Sabi ko ni Kuya na ayoko na lang kasi wala rin naman akong sasakyan. So sabi ni Kuya, huwag kang matakot kasi paano ka matututo kapag nasa kang lugar yung walang mga sasakyan. Dapat ano ba yung Tagalog ng magbihasa or masasanay o magsasanay ka daw ng maraming sasakyan or traffic area para daw hindi na ako tatakot. Uy, ba't naman ako matatakot? Diyos ko, ang hirap magtagalog. So, yan po, ay medyo masikip yung daan na yan kasi may nag-construct. O, diba? Kinabahan na talaga ako yun. Diba? Ni mga ayan, papunta na yan sa CCLX Bridge. At sabi ni Kuya, huwag ka lang kabahan kasi kapag magkabaka ka, ma-out of focus ka na hindi ka isip ng maayos. Wala naman tagay yung pag-iisip. Pero grabe ni Kuya, yung pasensya niya talaga. Kahit 4 hours pa lang kami, or kahapon, ang dami ko nang natutunan about sa engine and sasakyan. At ngayon, day 2, 4 hours din. Kasi 8 hours lahat. So, 4 hours each day. Ang dami ko na natutunan kay Sir RJ. So, grabe, very kalmado niya mag-instruct or magturo at hindi ka talaga mape-pressure. So, yan, medyo okay na. At dyan tayo dadaan sa cash lane. Kasi magbabayad tayo. May card lane din. Pero wala tayong card. Kasi minsan lang naman tayo dadaan. Yung mga palaging nagdadaan dyan,
yan, may mga card na yan. So, dito tayo sa cash lane kasi magbabayad pa tayo. So, 90 pesos yung nabayaran ko dyan. So, 90 yung toll fee. So, yun. Yung papuntang or pabalik kasi kami dyan. So, pabalik na kami ng city. So, yung makikita mo talaga, ang view ng pabalik is grabe. Yung makikita mo yung SMC side, tapos yung city ng Cebu, napakaganda. At from SMC side ka at papunta ka ng Cordova, super ganda din ng view. Pagpunta mo doon sa Cordova, makikita mo yung islands or ocean. So, ocean view dyan. Diba? Ang hirap magtagalog. Bakit naman ganyan? So, nasa expressway tayo at may mga speed limit dyan. So, dapat mag-follow tayo ng speed limit. So, yung takbo ko niyan, medyo okay na, sabi ni Kuya, kasi hindi na ako kabado, di ba? Pero, nang dumating dito, ito nang pinaka-exciting part. Ito yung sinabi ni Kuya na isasabak niya ako sa matinding traffic. At ito na nga. So, medyo hindi pa yan traffic kasi hindi yan mga alas 5, yung mga 11 ata yan, 11 AM. So, hindi pa masyadong traffic. So, medyo okay pa. At yan, papunta na po yan ng Fuente Osmeña. Kasi pabalik na kami. At matatapos na ang 4 hours na duration practical driving lesson namin. So, medyo sabi ni Kuya, okay ka naman. Medyo hindi ka na kabahan at okay na yung footwork mo. Yung speed limit ko lang talaga, malakas mag-accelerate. Kala ko motor yan na sasanay na akong maging kamuti. Huy! Huwag kang magkamuti, uy. So, dito na ako, medyo kinabahan kasi grabe yung mga sasakyan, yung mga motor dyan. Yan, diba? Sinasakay pa yung bata sa front seat, bawal yan. Okay, at isa pa to si Kuya na tumawid ng walang tingin-tingin. At ako naman na di pa marunong, di ba? Muntik ng masagasaan, Diyos ko Lord. Yan po, sabi ni Kuya, dapat marunong mag-control ng gas kasi kapag hindi ka marunong mag-control, baka yan ang mapakan mo kapag maratol ka. So, instead of brake, gas imong maapakan dyan. Kasi, mahirap nga naman talaga yung manual pag hindi ka marunong mag-footwork. At yung gears mo, dapat yung hands mo, dapat fast hand ka rin, di ba? Ang daming mong i-memorize ng marami sa manual. Dapat talaga alert ka. Then, sabi ni Kuya, huwag mong kalimutan yung mga, napa dyan nitabok. Sabi ni Kuya, napa. Muntik na akong, makasagasan. Dapat talaga magbigay tayo. Always give way to the pedestrian lane. Diba? Hindi ko yan na-apply kasi, hindi ko na yan na-apply kasi na-rattle na ako dyan. Ito nga naman mag-drive ng, traffic area, tsaka ka pa, nag-practice pa, di ba? Kabahan ka talaga. So, sabi ni Kuya, wag mo lang kalimutan yung mga itinuro ko, yung dapat, ka talaga, ba yun? Anong tawag yun? Ang hirap naman kasi mag-Tagalog. Uy. So, yan na po, pauwi na kami dyan. Mag-clutch, i-transfer ng tiil sa right sa brake, itapion lang, the way ka mag-shift o gear. Kumusta man ang parking? Okay na yung parking mo na ni. Hindi na ako, dili ako makabangga-bangga, makabadjad ta. Okay ra. Ayan, so tapos na kami at sabi ni Sir RJ, makukuha ko na daw yung certificates ko. That's it guys, thank you for watching.